Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mula sa pagkakaupo sa rest chair, habang nagaganchilyo ng sweater, ay napatingala naman si Jessica. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata, kahit narinig na niya ang pamilyar na boses at nasa harapan na niya ang tao. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nakabalik na si Marcus. "Anong ginagawa mo rito?" Parang gustong maiyak ni Jessica. Pinangungunahan na naman siya ng emosyon niya. Kahit dapat ay masama ang loob niya kay Marcus dahil halos pabayaan siya nito sa loob ng ilang buwan. Masaya pa rin siya na nakabalik na ito. Namimiss niya ito ng husto. "Gusto kitang makita at gusto kong bumalik na sayo. Kumusta ka na?" Tinitigan siya ni Marcus mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay napako ang tingin nito sa may kalakihan na niyang tiyan. Mahigit 5 buwan na ang tiyan ni Jessica. Madalas pa rin na sumasama ang pakiramdam niya kahit tapos na siya sa stage ng kanyang paglilihi. Ngunit ganoon pa man, kinakaya niya iyon. Gusto niya ang pagbubuntis niya. Kahit malaki ang tsansa na hindi niya makita ang anak dahil sa nakaraan ng kanyang pamilya. Gagawin niya ang lahat para maging matagumpay iyon. Mahal na niya ang kanyang anak. Hindi pa man niya ito nakikita. "Maayos ako ngayon. Salamat sa pagbisita mo." "Hindi lang kita binibisita, Jessica. Sinusundo na rin kita." Tinaasan ng kilay ni Jessica ang asawa. "Anong ibig mong sabihin?" "I am back for good. And I want you to be in our house. Kung saan ka nararapat." Pagak na tumawa naman si Jessica. "Para ano? Para awayin mo? Para pilitin mo na ipalaglag ang anak ko?" "Anak natin." Pagtatama naman ni Marcus. "Anak natin na wala kang nararamdaman kahit na ano?" Ibinaba ni Jessica ang ginaganchilyo niya. "Paulit-ulit na bang tayo sa usapin na ito? Bakit hindi mo i-appreciate ang pagdating ko? I still have a jet lag, you know. Pero dumiretso ako rito para sunduin ka." Na-appreciate naman niya ang pagdating ni Marcus. Pero sa tuwing naaalala niya ang mga nagiging pag-aaway nila, mas makakabuti na pigilan na lang niya iyon. Hindi niya kailangan ng emotional stress. Dahil komplikado ang kondisyon ni Jessica, madalas siyang nagpapacheck up sa kaibigan niyang si Bella. Ito na ang ginawa niyang OB-GYN. Nirefer nito ang ilang kaso niya sa ibang kaibigan nitong OB-GYN. Iisa ang payo ng mga ito: iwasan ang physical at emotional stress. Bagaman bihira ang kaso na nai-encounter ng mga ito ng kagaya niya, ang tanging solusyon daw ay ang mag-ingat. Kailangan niyang alagaan ang sarili. Wala raw imposible. Pagkatapos ng lahat, napakaliit na posibilidad na mabuntis siya, pero nangyari pa rin. Gagawin raw ng mga ito ang lahat para maging maayos siya. "Mahirap ang kondisyon ko, pero sa tingin ko ay magiging mas maayos ako sa poder ni Daddy. Salamat na lang." "Jessica, hindi ko kailangan ng mga sermon at init ng ulo mo, Marcus. Isa pa, hindi ko magagawa ang mga inaasahan mo sa akin bilang asawa mo. In my condition, it would be hard for me to cook, prepare, and hindi ko aasahan ang mga yun sa'yo, Jessica." Tinitigan naman ni Jessica si Marcus. Totoo ba talaga ang sinasabi nito? Nagigilty rin naman siya na hindi niya nagagawa ang responsibilidad rito bilang asawa. Pero kailangan niyang gawin ang nararapat.
mas kailangan siya ng anak kaysa kay Marcos. Lumapit naman si Marcos kay Jessica. Halos lumuhod ito sa harapan niya. Please, come back to our house with me. Natatakot ako, Marcos. The last time na. I'm sorry for that. Ipinapangako ko na hindi na mauulit. Hinawakan nito ang kamay niya. I miss you so much, babe. Marcos. Kagaya ng gulat ni Jessica sa pagbabalik ni Marcos, nagulat rin siya sa inasal nito. 2 buwan ito sa Paris at dapat ay asahan niya na umuwi na ito. Pero hindi na niya iyon gaanong iniisip. Namimiss man niya si Marcos. Mas gusto niyang pahalagahan ang kapakanan ng anak niya. Masyado siyang natakot sa nangyaring spotting niya. Dahil sa pag-aaway nila, iyon rin ang sabi sa kanya ni Dr. Bella. Huwag niyang iisipin ang mga nagpapasama ng loob sa kanya. Let's get back to our house. Trust me. I will try to take care of you. I don't want to take a chances. I'm sorry. Nagkaroon ng lamat ang pagtitiwala ko sa iyo. Pero Jessica, importante ka sa akin, Marcos. Pero mas importante sa akin ang anak natin. Natatakot ako na hindi mo magawa ang sinasabi mo. Pareho na lang kung gaano mong hindi pala nagawa na mahalin ako. Nagdilim naman ang mukha ni Marcos. This is not happening. I can't believe it. This is ridiculous. Asawa mo ako, Jessica. Nagkamali lang ako ng isang beses. Surely, you can forgive me. Marcos, please. Napapikit naman si Jessica. Don't you miss me, Jessica? Kailangan kita. Hindi sa mga bagay na gusto ko, pero ang presensya mo. 2 buwan tayong hindi nagkita. Kasalanan ko rin naman iyon. And I'm sorry for that. Pero babawi ako. Papatunayan ko. Just come back to me. Kung gusto mo nang bumawi, pwede mo namang gawin sa bahay na ito. Dito sa bahay ni Daddy. Dito na tayo tumira. Hindi. Nakakahiya na sa Daddy mo. Isa pa may mga alaga tayong pusa sa bahay. Hindi mo rin ba sila namimiss? Dinadalaw ko sila palagi. They are fine. Ibinili ni Jessica ang mga alaga niyang pusa sa kasambahay nila. Napaawang naman ang labi ni Marcos. Ibig sabihin lumalabas ka? But of course. Hindi ba dapat lagi kang naka-bed rest? Oo. Pero kaya ko naman. Kahit papaano ay umaalis-alis din ako. Nagdilim naman ang mukha ni Marcos. Matigas talaga ang ulo mo. Nakagat naman ni Jessica ang iba man labi niya. Hanggat kaya ko, sinusubukan ko pa rin na gawin. Pagkatapos ng lahat, mamimiss ko ang mga pusa kapag... Napapikit naman si Marcos. Don't say that. Gagawa tayo ng paraan. Magiging maayos ka at ang anak natin. I will make sure of that ngayong nandito na ako. Napakurap naman si Jessica. Mukhang susuportahan na siya ng asawa. Ano kayang mabuting espiritu ang pumasok rito? Nagising si Jessica na maalwan kaysa sa nakalipas ang pakiramdam niya. Kaagad nagdasal siya at nagpasalamat. Sa bawat araw na pagraan, mas lalo siya nakakaramdam ng takot. Sa kondisyon niya ay parang sinisintensyahan ang kanyang buhay. Kaya ang bawat araw na dumarating sa kanya ay dapat niyang ipagpasalamat. Isama pa na nakatulog siya ng maayos kagabi at ngayon ay walang kahit na anong pagkahilo ang kanyang nararamdaman. Naghintay ng ilang minuto si Jessica bago siya nagpasyang bumangon. Sanay kasi siya na pagdating ng 7:00 ay nakahanda na ang almusal. Sa bahay ng daddy niya, palagi siyang nakakapag-breakfast in bed. Prinsesa siya kung ituturing ng lahat roon. Nasa tingin naman niya ay kailangan niya talaga sa kanyang kondisyon. Iyon rin ang dahilan kung bakit nawiwili siya roon. Lagpas 7:00 na
ay wala na ang normal na breakfast and bed niya. Naisip ni Jessica na baka nakalimutan lang. Hindi niya kailangang mainis. Maayos naman ang pakiramdam niya ngayon at dahil roon, mas kailangan niyang bumawi. Siya na lang siguro ang magluluto ng almusal nila kung hindi pa talaga handaan lahat. Bumaba na si Jessica. Nagpunta siya sa kusina. Kaagad niyang napansin ang mga nagkukumpulan na kasambahay. Mukhang may pinanunood ang mga ito roon, pero puno ng takot. Napataas ang kilay niya at nakasilip. "Shit!" Wika naman ni Marcos. Nang matilamsikan ito na mantika, nagpiprito ito ng pinaglilihian rin niyang dried pusit. May lumapit na isang kasambahay. "Sir, ako na lang po." "No, ako na rito. Gusto kong pagsilbihan si Jessica." Napangiwi ang isang kasambahay. Hindi naman po kayo marunong." Matalim na tumingin dito si Marcos sa nagsalita. "What are you saying?" Wala po sir." Naumid naman ang dila na nagsalitang kasambahay. Huminga ng malalim naman ang mayordoma ng bahay. Naglakas loob rin ito na lumapit kay Marcos. Hinila nito si Marcos sa harap ng kalan. Hindi ito nagpadala sa pagpipigil ng lalaki. "Jessica is my wife at dapat lang na alagaan ko siya. Pinangako ko iyon sa kanya. Ang pagluluto kong ito ay paraan para ipakita na tinutupad ko ang pangako ko sa kanya. Naiintindihan po namin. Pero kanina pa po kayo paulit-ulit dahil palagi pong nasusunog. Kung hindi sunog, hilaw naman po. Lagpas 7:00 na po. Gising na po si Ma'am Jessica. Dapat ay nakahanda na ang pagkain niya." Paliwanag naman ng mayordoma. Nahilamos naman ni Marcos ang palad sa mukha niya. Iyon ang unang beses na nakita ni Jessica na nagluluto ang lalaki. At nararamdaman niyang nakakatawa. "You don't have to do this, Marcos." "Oh shit, you're awake?" Nakapagmura na naman si Marcos. "At hindi mo kailangan magmura. Makakasama yun sa baby. Naririnig iyon ng baby natin." Lumambot naman ang mukha ni Marcos. "I'm sorry." Tumangutango naman si Jessica. Naiintindihan naman niya ito. Nag-utos siya sa kasambahay na ang mga ito na ang bahala. Kinausap niya si Marcos sa may garden, kung saan rin niya sinabi na doon ihanda ang almusal. "Bakit, Marcos?" "Anong bakit? Nangako ako sa iyo kahapon, hindi ba?" "Oo, pero sumuko ka. Umalis ka na naman." Hindi pa rin tinanggap ni Jessica ang mga pinagsasabi ng kanyang asawa. Naaasar siya rito. Umalis ito sa bahay ng ama. Ang buong akala niya ay sumuko na ito. "Binigyan lang kita ng space. Naisip ko lang na masyado ka lang nagulat sa pagdating ko. Kaya magulo ang isipan mo. Nandito na ako at sinusubukan na alagaan ka. Kaya lang inaapi ako ng mga tao dito sa bahay ninyo." Natawa naman si Jessica sa statement nito. Ginagawa lang nila ang tama. Sandaling napanood kita, ay tila gusto mong sunugin ang bahay namin. Hindi ka sanay sa ganoong bagay. Don't push yourself. Hindi ko rin naman hinihiling iyon sa'yo. But I want to be a good husband. It's the least that I can do. Gusto kong bumawi. Tiningnan siya ni Marcos. "Anyway, how are you? Nakatulog ka ba ng maayos?" Tumango naman si Jessica. "I'm grateful and I feel fine today." Bumaba naman ang tingin ni Marcos sa sinapupunan niya. "And the baby?" Kalmado siya ngayon. Napakurap-kurap naman si Marcos. "Gumagalaw na ba siya?" "Una kong naramdaman last week. Tuwing gabi, naglilikot siya." Pagkukwento naman ni Jessica. "Nasasaktan ka ba? Iyon ba ang dahilan kung bakit nahihirapan kang matulog?" "Medyo masakit, pero mas masasabi ko na mas nakakaaliw." Tumango-tango naman si Marcos.
Can I feel it? Alam ko na hindi ko mararamdaman pero hindi na pinatapos ni Jessica ang pagsasalita ni Marcos. Kinuha niya ang kamay nito at ipinatong sa maumbok na niyang tiyan. Namilog naman ang mga mata ni Marcos. Nagaya rin naman ni Jessica. Iyon ang may maramdaman siyang pagsipa noon. Sumipa siya. Nilamon si Jessica ng emosyon. Maluha-luhang napangiti siya. Ilang beses rin niyang pinapangarap ang pagkakataon na iyon. Napagsabihan naman niya ang daddy niya. Inaalalayan siya nito. Pero iba pa rin ang klase ng pakiramdam na kasama niyang pagsasabihan ang lalaking naging katuwang niya sa paggawa noon. Kailangan ni Jessica si Marcos at ngayon ay nasa tabi na niya ito. Gusto niya magpa-impress sa daddy niya. Ngumisi naman si Marcos. Well, that's a very good job. Hinaplos-haplos naman ni Marcos ang kamay niya nang paulit-ulit. I'm impressed. Tumingin naman si Marcos kay Jessica. Hindi na niya napigilan ang luha sa mga mata. Nag-aalala si Marcos. Jessica, ang akala ko ba ay... Pinahid naman ni Jessica ang mga luha niya. Naiiyak lang ako kasi masaya ako, Marcos. Niyakap siya ni Marcos. Masaya rin ako, Jessica. Mukhang nakuha na niya ang gusto niya. Ang gusto ng bawat buntis na asawa sa mga asawa ng mga ito. Ang suporta. Pero hanggang kailan? Magagawa ba talaga na patunayan iyon ni Marcos? Nagsisimula pa lamang ito. Ganoon pa man, nakakasilip si Jessica ng pag-asa. Isa pa, kung hindi nga siya susubok, paano niya malalaman? Iyon nga siguro ang dapat niyang pagtuunan na lang ng pansin. Baka naman magbago na rin si Marcos. Sa 2 buwan nitong pananatili sa Paris, nakapag-isip-isip na ito ng maayos. Pagkatapos ng lahat, hindi na nito igigiit ang palaging sinasabi. Mukhang maaayos na rito ang lahat. Isang gulong ng buhay. Minsan ay nasa taas at minsan naman ay nasa ilalim. Sa ngayon nasa itaas si Jessica. Masaya siya. Pero nararamdaman niyang iikot rin iyon at mapupunta siya sa ilalim. Mapupuno ng kalungkutan ang buhay niya. Nila ni Marcos. Alam ni Jessica kung paano. Pero sana nga ay umulit ang nakaraan. Ang mangyari ang imposible. Gustong makasurvive ni Jessica. Kailangan at gusto niyang makasama ang kanyang pamilya. Huwag na sanang isipin ng Diyos na abusado na siya.